Nabalot ng tensyon ang Barangay Carael sa Dagupan City nang i-hostage ng isang lalaki ang anak ng kanyang ka-live-in. Kondisyon ni Arnaldo Abarca. Iurong ang kasong child abuse na isinampa sa kanya dahil sa pananakit niya sa isa pang anak ng kanyang kinakasama. Matapos ang ilang oras, nailigtas din ang 12 anyos na bata. Umiiyak ang bata na nagdurugo ang kamay dahil sa natamong hiwa. Hindi naman inabutan ng mga pulis ang suspect sa loob ng bahay. Pero napuli rin si Abarca na agad idiniretso sa presinto. Naharap siya ngayon sa kasong serious illegal detention. Nagharap-harap na kanina sa official weigh-in ng mga Pinoy at Afrikanong boksingero na maglalaban-laban bukas sa Cebu. Dagdag kumpiyansa naman sa mga Pinoy boxer ang init ng suporta ng fans. Mula sa Cebu, nagpapatrol Diane Casillejo. Excited ang mga boxing fans para sa laban ni na AJ Banal at Cesar Amonsot kontra ang mga boksingero mula Africa. Nasa kondisyon si Bazooka Banal. Kalaban niya ang veterano mula Tanzania, si Mabwana Matumla na tinatawag na African Golden Boy. Si Banal may 18 wins, 1 loss. Si Matumla may 18 panalo rin at 3 talo. Sa official weigh-in kanina, pinakita ni Banal ang magandang pangangatawan. Ang kanyang timbang, 119 pounds. Si Matumla, siksik rin ang katawan at mas matangkad kay Banal. Ang kanyang timbang, 118 pounds. 10 rounds ang bakbakan ni Banal at Matumla at hindi ito madaling laban para sa Pinoy. Kailangan mailabas niya ang pinakamagagaling na suntok at gamitin ang nakaplanong strategiya. Makakatulong rin kay Banal siyempre ang malaking suporta ng kanyang mga Cebuano fans. Di tinigilan ng mga fans si AJ, tuwang-tuwa silang makalapit sa Bazooka Boy. Masaya ako na grabing suporta nila. Kulang si Matumla na sanay nang makipaglaban sa ibang bansa. Yeah, I fought in Venezuela, Yes. Italy. Yeah. Ganado rin si Cesar Amonsot sa kanyang 10-round fight kay Maurice Chule ng Kenya. Panalo by knockout si Amonsot nitong Enero at halos 3 buwan siya nag-ensayo para sa laban kay Chule. Ang kanyang timbang, 135 pounds. Hindi ko pa nakita yung laban niya pero sa tingin ko makaya naman natin. Malayo ang nilakbay ni Chule para makaharap si Amonsot. Pumasok siya sa 132.5 pounds. Okay, of course I came here to win. If I didn't came here to win, I couldn't have come. Ang bakbakan ni Banal at Amonsot ay gaganapin sa Cebu City Coliseum bukas ng gabi. Diane Casillejo, Patron ng Pilipino, Cebu. En grande ang pagdiriwa ngayon ng 60th birthday ni Mommy Junisha, ang nanay ni People's Champ Manny Pacquiao. Nagsimula na kaya ang party? Live mula sa General Santos City, nagpapatrol Jay Dayupay. Karen, hindi pa formal na nagsisimula ang parte pero dumating na sa venue si Aling Junisha Pacquiao para sa ingranding pagdiriwang ng kanyang ika-60 kaarawan. Ilang araw din itong pinaghandaan ni Aling Junisha, lalo't ito ang espesyal na araw para sa kanya. Bago ang ingranding kaarawan ni Aling Junisha, nagkaroon sila ng simpleng salo-salo sa kanyang bahay kasama ang kanyang mga kaanak at kaibigan. Na-deliver na rin kanina ang kanyang pink na birthday cake, Karen, at nagsimula na rin dumating ang mga regalo sa kanya tulad ng mga bulaklak at mga ice cream. Buong maghapon nagpahinga si Aling Junisha para humataw ngayong gabi. Pasado alas 5 kanina, inayusan na siya at masayang-masaya itong isunuot ang kanyang gown, dancing shoe at mga alahas. Karen, bago pa tumuloy sa venue ng kanyang birthday si Nanay Junisha, dumaan muna siya sa simbahan para magsindi ng kandila at magpasalamat. Makikita nyo na ako. Inaasahang, pasado alas 8 ngayong gabi, inaasahang magsisimula ng programa. Punong-puno raw ng sorpresa ang gabing ito at isa sa mga inaabangan ng mga bisita ang paghataw ni Aling Junisha sa dance floor sa kanyang surprise number. Naghanda kasi si Nanay Junisha ng 2 dance intermission number at hindi lang si Nanay Junisha ang naghahanda ng sorpresa para sa kanyang party, kundi pati rin si People's Champ Manny Pacquiao na hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa namamataan ng news team sa venue ng party ni Nanay Junisha. At yan muna, Karen, ang mga pinakahuling kaganapan mula dito sa General Santos City. Jay Dayupay, Patrol ng Pilipino. Masaya yan ha. Maraming salamat, Jay Dayupay. Matapos ang pahayag kahapon ni Willie Revilla, may kaugnay sa tampo raw ni Chris Aquino sa guesting ni Mar at Corina sa kanyang show. Si Chris naman ngayon ang naglabas ng salo-oben sa issue. Nagpapatrol, May Lozano. Hindi lamang Queen of Talk,
Binansagan din ngayon si Chris Aquino bilang pasyonista dahil sa kanyang walang sawang pagtulong sa kapwa. Sa nasabing charity event, ipinagkaloob ni Chris ang 100,000 piso sa World Vision na nagpapaaral ng mga kapuspalad. Ikinatuwa naman ni Chris na mahilera siya sa international celebrities na nagtataguyod din ng charity campaign para sa Giant Beverage Company. Ever since I saw Heidi Klum's campaign, I really said talaga na kaya akong bagay dyan kasi parang si Heidi Klum. I'm really a Sarah Jessica Parker fan. So parang feeling ko, ay, friends ko na sila. Si Heidi at si SJP. Nalihis naman ang issue sa okasyon ng kunin ang reaksyon ni Chris sa pahayag ni Willie. Sa umuray tampo niya kina Mar at Corina dahil sa guesting sa Wawawi. Hindi naman dapat nagtatampo. Alam mo, saka isang bubungal lang tayo magkakatrabaho. You have to understand that. Inaasahan kasi umano ni Chris na sa show niyang SNN, unang ibabalita ang wedding engagement ni Mar at Corina. Pero tila di na kailangan kumbinsihin pa si Chris ni Willie. Wala na. Sa akin wala na yun. Tapos na. We haven't talked. In person na. We have not. Di rin daw nagtanim ng hinanakit si Chris sa Wawawi host. Wala at all. No, when I saw his groundbreaking sa Patrol, also, nag-text pa ako to congratulate him. And my gosh, he gave us phenomenal ratings sa SNN by sharing his yacht. So I'll never forget that for the rest of my life. Pero di umano niya susundan ang yapak ni Willie sa pag-guest ng mga politiko sa kanyang programa para di na pagmulan pa ng intriga. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino. Karen, bago tayo mag-thank God it's Friday, paalala muna sa inyong mga kapamilya, sa Lunes po, mas pinalakas na ang ABS-CBN Primetime Bida. Alam mo, sisimulan niya na yung umiinit na Boys Over Flowers. Tampok partner yung Korean F4 sa bagong time slot bago po mag-TV Patrol World. O, diba? Happy weekend po sa inyong lahat. Happy weekend! At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.